Good morning. Ang tagal bago ako nakapag-update. Focus kasi ako sa pag-focus sa papagaling. Tsaka, ayun lang. Mahirap kasi kumilos pag bagong opera, alam niyo na yun. Tsaka, para mag-dito ko para i-update kayo kung ano nangyari sa akin. Kasi parang kulang yung mga video ko nung mga nakaraan. Noong January 20, na-admit ako sa ospital kasi sabi sa akin para makapagpa-reserve ako ng bed since public hospital yung marami na a-admit dun. Then, January 23, simula na ako i-fasting. Tapos, nung umaga, ng January 23, kinausap ako ng surgeon. Sabi niya sa akin, baka daw ako ma-colostomy yung bubutasan dito sa gilid kasi baka yung myoma ko ay adenomyosis. Nakalimutan ko yung term. Nagdikit-dikit na yung sa laki ng bukol, nagdikit-dikit na yung mga, baka nakadikit na sa ibang organ ko yung yung bukol. Mahihirapan silang tanggalin. Mabubutas yung either yung panubigan ko o yung dinadaanan ng dumi. Pag nagdikit yung dinadaanan ng dumi, pag nabutas yun, kailangan na nilang tanggalin yung daanan ng dumi ko. At magbubutas sila dito sa tiyan ko para may lalabas. Magkakaroon na siya ng bag. Sabi ko, Dok, ayaw ko. Pero wala naman daw sila magagawa. Pag nakita nilang ganun nga yung nangyayari. Kaya, todo yung dasal ko. Hindi naman ako nahihirapan dumumi, hindi ako nahihirapan umihi. Sabi ko, hindi yan mangyayari sa akin ganun. Sumuha pa ako ng sulat, sabi ko, ayoko talaga na tanggalin. Ayoko magpa-colostomy. Sabi ng kaartihan, pero paano ka makapag-function pag ganun ka? Tapos, January 24, siguro mga 1 p.m. simula yung kinuha ako sa bed ko, simula ng operation. Kasi stay sa recovery area. Nung nasa recovery area ako, sumakit yung sikmura ko. Siguro dahil 2 araw ako fasting, tapos yung likod ko sobrang sakit. Hanggang sa makabalik ako sa bed ko, sa ward. Tapos, yung pala, pagdating sa ward, pwede ka na kumain ng konti ng mga biskuit, tsaka tubig, konti-konti lang talaga, as in konti. Tapos, yun nga, para makalabas ka na sa ospital, kailangan mo na makautot, tsaka makabiwi. Tapos, 4 araw pa ako nagstay sa hospital bago ako nakalabas. Bali, total na 8 days. 8 days yung 4 days yung preparation. Tapos, yung ika-4th day, 5th day, na-hospital ako. Tapos, ika-8th day, lumabas na ako. Ay, na-hospital ako. Na-operahan ako. Tapos, yung recovery naman niya 1 month. 1 month. Pwede ka nang kumilos sa sarili mo. Makakapaghugas ka na ng puwet mo mag-isa. Nabubuhusan mo na, inihian mo, dinumihan mo na kahit konting tubig. Kaya din ako mag-vlog ngayon kasi gusto ko i-share yung nangyari sa akin. Ng December, bali nagsimula ako check up na doon sa hospital na pinagpa-operahan ko na November 31 yata. Pipila ka ng maaga, tapos natatapos kahapon na, tapos parang wala namang natapos yung usapan yun ng doktor kung diniresetahan ka lang ng gamot para tumigil yung pagdurugo mo ko. Tapos ganun, December nagkaroon ako na sobrang masakit ng puson ko.
Tapos na-try na ako magpa-admit dun sa ospital na yun na hindi naman daw parang di pa reason yung nararamdaman ko, parang operahan ako, kaya pinauwi rin ako pagkatapos ng painumin na pain reliever. Parang lungkot ko ng araw na yun, na nung buong buwan na yun, parang ang dilim-dilim ng paligid ko. Sabi ko, nagtatampo na nga ako sa Diyos. Sabi ko, bakit ako? Wala naman akong ginagawang masama sa ibang tao. Yun, parang naiisip mo na tapusin na yung buhay mo dahil parang nagiging pabigat ka na eh. Dahil dinudugo ka. Kailangan mo maggamot para tumigil yung dugo mo. Siyempre, ako walang trabaho. Meron kami tindahan. Maliit lang kita, alam mo naman sa mga tindahan, walang laman. Maasa lang kami sa maliit na allowance ng asawa ko dito sa pagbabantay dito sa parking lot. Sabi ko, hindi hindi ko na iwasang i-compare yung sarili ko sa iba at magtampo sa Diyos. Tapos by January, pinipilit na ang asawa ko, may punta kaming doktor. Yung doktor na nagpatigil ng dugo ko para ilang buwan. Sabi niya, bumalik tayo doon kay doktora. Sabi niya, baka may maitulong sa atin si doktora. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, napapagod na ako mag-isip. Sabi ko, asawa ko. Pero pumayag rin. Kausap kami. Yung umaga na yun, yung pag-isip mo sa umaga, umiiyak ka. Kasi ito ka na naman. Yung umaga na yun, iyak ko na iyak. Tapos, sama ng loob ko sa Diyos. Tapos, parang ang dilim-dilim ng paligid mo. Tapos, pumunta kami sa doktor. Parang ang galing, parang nagpadala ng angel yung Diyos na kinausap ako ng doktor. Sabi niya, marami siyang pinayo sa akin na parang nagpamulat ng mata ko na bakit parang sinasabi ng Diyos na bakit ka nag-aalala? Ba't nawawalan ka ng tiwala sa akin? Parang ganun. Dahil sinabi ng doktor na aalala mo yung babae na 12 years nang dinudugo. Pero hindi siya nawalan ng tiwala sa Diyos. Na alam niya pagagalingin siya ng Diyos. Parang ganun. Ang dami siya sinabi na nagpamula sa akin na ang galing ng Diyos. Yung mga simpleng ways niya para sagutin yung mga tanong mo. Ipapadaan niya sa mga hindi mo unexpected na tao nakakausap sa'yo ng ganun na ayoko na nga pumunta dun sa doktor na yun. Unang-una naiiyak ako kasi di na kami bumalik sa kanya kasi di naman kasi private na hospital siya, tapos hindi namin kaya yung magpa-opera, pero bumabalik pa rin sa kanya kapag may problema. Pero tinanggap niya kami na para ang kaibigan, close friend, gano'n. Kinausap niya, niyak nga kami sa harapan niya. Tapos bumalik ako sa kanyang kahapon, April 20. Dahil ayoko na pumilo doon sa public hospital. Diyos ko, nang walang pilak po. Nabot ako ng alas 9 ng gabi. Simula ako ng 5 ng umadaling araw. Para maresetahan ako ng gamot. At itanong ko na rin kung ano mga dapat gagawin. Kailangan mo pa pala na mammogram
tsaka ultrasound, breast ultrasound. Pagkatapos nun, para lang ma-monitor yung kalagayan mo. Tapos, blood chem. Yan. Tapos, diet. Huwag magpapataba. Tumaba na nga ako ulit. Yun lang. Tapos, bago ako nakalabas sa hospital, nung nasa hospital ako, ngayon nakilala ko ng madaldal na babae na naglilinis siya doon. Mabait siya. Tinulungan niya kami kung paano pa mababawasan yung bill ko sa hospital. Binayaran lang namin 5K. Malaking tulong. Mag-ano pa ba ako nun? Pa5,000 lang. Kung tutuusin, kung napa-opera ka sa private hospital, baka abutin ng 200,000. Ayun lang. I-share ko na sa inyo na kahit gano'n na nakawalan na kayo ng pag-asa sa sitwasyon mo, huwag na huwag kayong bibitaw sa pananalig nyo. Ang galing na nangyari sa akin nung nagpadala ng Diyos ng gano'n. Tanong ka ng tanong na walang ka na ng pag-asa, pero biglang may susulpot na tao na parang pinadaan ng Diyos yung mga sagot niya through her. Ayun lang. Isip ko na nga, ako pag nakolostomy ako, papakamatay na lang ako. OA nga. OA kung OA, pero OA talaga. Malakas pa rin ako kay Lord. Sana papasalamat ako sa mga tao na tumulong sa akin. Binigay mga angels na binigay ng Diyos para makatulong sa akin. Sa mga kapatid ko. Binubulabog ko. Pag may problema. Tinulungan ako sabi ko, prayers lang. Dahil natatakot din ako baka din ako magising. May mga nagpapanood ako dati na nagpa-opera ng myoma, tapos pagising niya, sakit ng ulo niya, tapos ICU siya, tapos namatay din. Alit pa ng anak ko. Kahit na minsan ayaw ka na kasama ng anak mo, pero para ayaw mo pa rin iwan dahil alam mong bata pa, hindi pa niya kakayanin mag-isa. Tsaka sa asawa ko na papasalamat ako sa asawa ko kahit may nararamdaman siya, sakit din siya, nilalakasan niya yung loob niya kahit nakasaway ako. Salamat. Mapanood mo to. Na-appreciate naman kita. Sobra. Yun lang. Salamat sa panonood. Sa susunod, masasaya na yung mga vlog natin. Hindi ko napapakita yung tahi ko. Ang ganda kasi. Para siya may hook. Simula sa baba, pataas, puso, tapos nakaganyan. Meron na akong tahi dati nung nanganak ako. Pag ganito naman, bikini cut. Pag binaliktad mo, parang paya. Ayan. Ay. Magdadasal kayo. Magdasal lang talaga. Lagi ako pag nahawa ko, tahi ko, pag naiisip ko yung mga, naiinis ako sa mga sitwasyon, nakakainis. Naiisip ko lagi yung paano ako naoperahan ako, mga nangyari sa akin na ginawa ni Lord sa akin. Nawawala na lahat. Pati yung pagkamaldita ko.
Isip ko yung maswerte. Maswerte tayo. Huwag lang tayo mawawalan ng tiwala sa Diyos. Magdadasal. Yan, magdadasal palagi. Pasasalamat. Lagi din lang yun. Pasasalamat ako lagi. Dasal ko. Salamat sa panonood. Masaya na yung mga vlog natin sa sunod. See you soon.